Hello mga kababayan ko, mga OFW, lalo na dito sa bansang Pilipinas. Kaya bring him home, PRRD, mabuhay ang lahat. Aking opinion po ngayon at aking mapahayag sa inyo, sa ating mga kababayan na Pilipino na gustong maging payapa ang ating bansa. Ito, congratulation ko si BP Sara dahil ito ay naig laban sa kanyang impeachment. Ayon sa Supreme Court ay unconstitutional at ito ay pinanigan ng ating Senado. 19-5 ang vote, 19-4 kasi si Ping Lacson ay nag-abstain, kaya 4 lang ang bumoto na ituloy ang impeachment sa Senado. At yung 4 na yun ay may sariling ambisyon sa politika na ilubog ang mga Duterte. Kikita mo kung sino ang nagboto doon, di ba? Yun ang mga pangarap. Itong si Senador Kiko Pangilinan, ito ang nagkampi na huhukayin nila ang bangkay ni Marcos Sr. Pag sila nanalo sa pagka-presidente, si Dini at siya ang vice president. O ngayon, pakita mo dahil senador ka ulit ngayon. Tingnan natin yung platforma noon, dahil ngayon nakaupo ka na, Kiko Pangilinan. Saka binabati ko ang buong solid supporters ng mga Duterte. Mabuhay kayong lahat at tuloy lang sa pagsuporta, lalo na kay BP Sara at kay PRRD na makabalik sa ating bansa, dahil ito ay matinding lapastangan na paglabag dito sa konstitusyon ng ating bansa ang kanilang ginawa. Dahil kung ito ay gusto nilang ipakulong si PRRD, meron tayong kulungan mas matindi pa sa ICC. Meron tayong bilibid na tinatawag, dahil dyan ang kinukulong na mga taong halal ang kaluluwa. Kahit yung iba nga na hindi kaluluwa, inosente, dyan pa rin kinukulong sa bilibid. Pero itong si PRRD, bakit doon dinala sa ICC? Ano ang kinaiba nun ng mga personnel na murder ang kaso sa bilibid at kay PRRD? Dahil dyan sa bilibid meron nga dyan na ilang beses na nakapatay, pero dyan lang kinukulong sa bilibid, sa Muntinlupa. Kaya ngayon, tayo mga DDS supporters, Duterte Dayard supporters, mabuhay kayong lahat at tuloy lang natin ang ating suporta sa mga Duterte, dahil sila po ang future leader ng Pilipinas na may tapang at malasakit sa bansa at sa taong bayan. Ngayon, saludo din ako sa mga senator, 19 na senator na pumanig sa Korte Suprema sa desisyon ng Supreme Court na dismiss ang impeachment laban kay BP Sara, dahil ito ay hindi tamang proseso ang kanilang ginawa. Kahit ako din paano naging isa ang pinangat nila sa Senado? Pinag-isa nila yung halos 3 beses nag-file ng impeachment, tapos inaraw-araw yun sa mainstream media. Paano nila ma-deny ng mga congressman yun, ng mga buhaya dyan na congressman na gustong ilubog ang mga Duterte? Palakpakan pa sila kasi ito yung mga mambabatas na sariling interes lamang ang kanilang hangarin, dahil ultimo batas na sinusuway na nila. Ito lang na nangyari yun. At kay Pinoy din noon, wala namang
ganyan na congressman na ganyan katindi. Ngayon lang na kay BBM. Kasi malaya sila ngayon magkulimbat ng pera eh. Sa opinion ko din, ngayon ko lang na-relate na lagi nilang sinasabi na mahirap ang Pilipinas, mahirap ang Pilipinas. Ay sa daming congressman dyan, magkanong milyones ang hawak nilang pera dyan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Tulad nung nakaraan, nung halalan, ilang milyon yung nilustay nila na pera doon. O ngayon, wala nang ayuda. Nabaha na lang, wala nang 3,000. Sabi 5,000 may kasama pang bigas, sabi ni Tamba. O, di ba? O, sana yon. Kaya mga kababayan, maging matalino na po tayo ngayon. Gusto nilang ilubog ang mga Duterte. Pero sila mismo ang may sariling interes, kaya gusto nila magkaroon ng kapangyarihan dyan. Kasi wala. Nasasabi ko na wala nang, sa panahon ngayon, walang saysay ang opisina of the House, yung Congress. Kasi nilalabag na nila ang konstitusyon ng Pilipinas. Hindi na sila patas. Tingnan mo, anong sabi ni Senator Chis hapon sa Senate about sa impeachment nila, impeachment trial. Panahon pa ni Emilio Aguinaldong batas binasa sa kanila. Saka lahat ng dumaan nagfile ng impeachment, binasa nila. Wala man daw siyang nakadanas ng katulad ngayon na medyo madugo ang pag-file ng impeachment na hindi na tugma sa mga batas, hindi na nila sinusunod ayon kay Chis Escudero. Kasi ang sabi niya, wala naman siyang pinapanigan about kay BP Sara o kay BBM sa administrasyon, na against kay BP Sara at saka support kay BP Sara. Ang sa kanya ay sundin ang tamang proseso sa pag-file ng impeachment. Kaya nakinig ako, tinapos ko yung salita ni Senator Chis Escudero kasi malalim ang paliwanag niya. Kaya kung sino man, lalo na dyan sa mga senador na matalino, na di mo alam kung saan nag-aral yung mga yan, na gustong ituloy ang impeachment, mga 4 senador, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, Ontiveros, at saka si Tito Soto. Ito si Senator Tito Soto, ang tagal naging Senate President nito kay PRRD. Bakit hindi nilabas ang galing nito noon sa panahon ni PRRD? Kasi magaling siya ngayong administrasyon eh. Sa ngayong panahon eh. My goodness naman kayo, nakikitaan. Ako, sa aking opinion, ang impeachment talaga ay malalim na political lamang strategy nila yan para malubog nila ang mga Duterte. Hindi ako naniniwala ang pinaparatang nila kay Inday ay malaking kasinungalingan yan. Kung sino lahat nagparatang kay Inday na gano'n ang kanyang na lustay daw magnanakaw, hindi nyo mabura ang record ng mga Duterte sa Davao. Kaninong syudad ang maganda ngayon dito sa Pilipinas? Ang masasabi ko sa inyo. Alam mo sa ngayon ayun, nakabalik ulit si Mayor Isko. Siguro hindi man siguro ngayon kasi bago lang si Mayor Isko nakabalik ulit. Pero tested. Tingnan mo ngayon ang Maynila. Wala na gaano traffic, nakadabuhol-buhol kasi sumusunod na sila sa rules ni Maynila. Yung mga tiyanggi sa gilid-gilid lang na sumisiksik dyan sa kalsada na, wala na. Ganon, pag ang namumuno ay may batas, may kamay na bakal, susunod lahat ang iyong sinasakupan. Kahit sino man, mga dayo man yan. Dahil alam nila, yun ang LGU ordinance ng city. Kailangan nilang sumunod. Ay kung meron dyan na
hawak sa puwet yung mayor, hindi niya talaga malinis ang kanyang bansa, ang kanyang sinasakupan, ang kanyang syudad. Tulad ng mga congressman na tulunggis. Oh, di ba? Wala. Ang mga congressman, ang ibang congressman hangarin lamang ay kapangyarihan nila para katulad ngayon, yung mga congressman ngayon dyan na gusto talagang ilubog yung Duterte. Hindi ako bilib yan, lalo na yung congressman na gusto magpa-imbestiga sa Dynamite. Dati palang secretary gabinete ni PRRD yan na tinanggal. Ayan, isa yan. Ako hindi ako niniwala dyan na sumusunod sa kanilang mga batas-batas dyan para imbestigahan dahil sa baha. Ay hindi pa presidente si Mayor Digong noon. Baha ng Manila. Anong sinasabi nilang dahil sa Dynamite? O ngayon lahat ng city na binaha. O wala namang Dynamite. Bakit binaha? O Cavite, Laguna, wala namang Dynamite. Bulacan. Wala talaga to sa ayos ng congressman na to na si Rendon na to. Dating gabinete ni PRRD, tapos gusto niya bistigahan daw kasi yun daw nagpabaha sa Manila. Baka hindi ka pa nga congressman noon eh. Palubhasa kasi hindi kayo ganong gumagala sa buong Kamilaan. Kaya hindi nyo alam, basta lang kayo bira ng bira. Tulad din sa Laguna. 3 terms nga naging congressman si Dan Fernandez. Oh, dyan, may ilang barangay dyan sa Laguna na binabaha lagi tuwing bagyo. Napakalalim. Kawawa ang residente dyan. Lalo na dyan sa De La Paz, Binyan, Laguna. Lalo na yung bayan ng Laguna, inaabot pa nga ng baha. Oh, ng Binyan. Ito, hindi to namimidya yung baha-baha na ganito, pero alam ho ng taong bayan dyan sa Binyan, Laguna kung gaano kalalim ang baha sa kanila dyan. Kaya good job mga senador at saka Supreme Court. Saludo ko sa inyo. At saka mabuhay ang mga Duterte supporters. Mabuhay ka, BP Sara. Laban lang. Like and follow ang mga hindi pa nakapollow and subscribe. Mabuhay kayong lahat. Thank you so much.